the first bunch of details that came out, medyo may back and forth na confusing eh. Like for example, in the case of the allegations against De Lima, former Senator De Lima, parang may ilang balik-balik atras-abante that in the end cast aspersions or cast doubt on the allegations or assertions being made by your camp. Yung whether De Lima really received a maleta or whether she received an envelope or whether she received anything at all. So dun medyo nagkaroon ng maraming doubts dahil nga parang kalalabas pa lang sa kulungan tapos meron ng assertion kagad na ganun tapos pabago-bago pa yung kwento. How do you react to that? Ako, Ed, ang hamon ko sa Kongreso, actually ayoko na sana kasi may krisis tayo ngayon. Ang gusto ko sana mag-focus tayo sa mga problema. Pero kung si Congresswoman De Lima, naniniwala siya na inosente siya at ang paniwala niya ay walang nangyaring gano'n, ang dali nilang ipatawag yung 18 Marines. I-confront nila, tanongin nila ano ba yung nangyari. Pangalawa, kung ito lang impeachment, ikukumpara doon sa 18 Marines, itong 18 Marines ang sinasabi, 3 times a week ang delivery na halos 1 bilyon piso hanggang 2 bilyong piso on average ang delivery nila. So, itong mga sundalong to, hindi binibigyan ng pagkakataon hanggang sa ngayon sa Blue Ribbon Committee or sa Kongreso. No? Ang Kongreso, sinabi ko naman yan, anytime harapin nila yan. Makikita nila ang diferensya nitong 18 sundalo kung ikukumpara kay Madriaga. Ikumpronta nila, harapin nila, magalit sila kung may mga mali o may pagsisinungaling. Pero maniwala po sila, walang pagsisinungaling, wala tong pangangatal ng pagsasalita. Patutunayan nila kung ano yung nakita nila at kung ano yung nasaksihan nila. Yung kay Congresswoman De Lima, yung nagkagulo dyan, yung nailagay siya doon sa listahan ng Congresswoman na hindi pa siya Congresswoman at that time. Tinanong ko yung 18 Marines at kinento nila sa akin. Nung paglabas ni De Lima, nakikita nila, nagpunta doon kay Martin Romualdez, if Congresswoman De Lima will deny that, nakita nila, may dala sila mga paper bag at paglabas, dala yun ni Congresswoman De Lima. Nakita ba nilang ibinigay direkta? Hindi naman, to be honest. Ang nakita nila, dahil sila yung nagpasok ng pera, at yun din yung dala-dalang bag, paglabas ni Congresswoman De Lima. Kung ilang beses, hindi ako sigurado. But again, as I've said, parang nila yung 18 Marines, hindi po ito nagsisinungaling, direkto ito magkwento. At sigurado ako na hindi ito katulad ng witness na Madriaga na puro ang lalaking kwento ang ginawa. Nakasama para bang siya yung may-ari ng pera. Anong time yung deliver hindi pa Congresswoman si De Lima nun. Anong time kaya yun? Kasi nakakulong siya for 6 years eh. Yes, ma'am. Ang pagkasabi sa akin kasi, pagkalabas daw niya noon sa kulungan, tapos that was before the elections. And that was the hearing, ma'am, kung if I can recall, nabanggit yun nung nagkakaroon ng hearing kay President Duterte doon sa Senado at doon sa Kongreso. Okay. Okay. Okay, sige. Point taken. But given that point na ang daling ipatawag yung mga Marines, and that's a very good point as well. Pero sir, madali rin dapat ipatawag, for example, ang ibang opisyal na kung saan may mga tanong. And that would also involve, for example, that should also include, for example, VP Sara Duterte. Diba? I mean, if we use that argument, dapat isiwalat, ipapaliwanag ng mga Marines, lahat dapat igano natin ng argumento na ikaw din dapat magpaliwanag, ikaw din dapat isiwalat, ikaw din dapat matanong. I agree, Ed. Kaya nga ako nagugulat kasi biruin nyo si Madriaga, convicted, galing Muntinlupa, inilalabas, pinapadala doon sa committee hearing. Itong 18 Marines, nagsilbi ng mga sundalo, patawag din nila. Ngayon, of course, iba naman yung impeachment hearings, kumbaga iba yung rules dyan. Pero para sa akin lang kasi, kung papatawag nila, titanungin nila kung talagang yun ang kanilang paniniwala na hindi sila tumanggap o walang ganong sitwasyon. And of course, nabanggit ko naman yung opinion ko. Sabi ko nga kung ako yung abogado, iko-confront ko. Ako ang abogado ni VP Sara, iko-confront ko rin si Madriaga.
iko-confront ko dun sa mga kwento niya dahil dahil ang paniwala ko, no, na walang ganun nangyari at ito yung mga inventory Madriaga. In the same manner, ganun din sa mga 18 Marines. Patawag nila na pagsalitain nila and then i-confront nila kung talagang tingin nila mali ang mga sinasabi.